Magandang gabi po sa ating mga regular pong viewers. Kanina po nag-test po tayo ng ating live. Good evening. Pasensya na kung alas 10 na tayo ngayon nakapagsimula. Actually po, nagbiyahe po ako galing ng Bicol papunta ng Manila. Pansamantala lang po akong tumigil dito sa SLEX. Ah, ah, Habang kumakain po ng dinner, matapos ang halos 10 hours na biyahe. Kami po galing ng Manila, galing ng Bicol, paluwas ng Manila. Inaabot po kami ng 10 hours niyan na biyahe. Lalo pa po ngayon, maulan sa daan. Ah, Kumusta po ang ating ang ating audio at video? Kanina po cellphone sana yung ginagamit ko. Kaya lang parang pangit yung quality ng video. Kaya gumamit na rin ako ng laptop, ginagamitan ko lang ng data ng cellphone ko. Kumusta po ang ating audio? Paki-feedback po bago po tayo magpatuloy. No sound? Wala daw tayong sound. Sabi ni Henry Istulatan. Ganun po ba? Wala raw tayong sound. Ah, Wala po ba tayong sounds? Paki-feedback po. Okay naman daw eh. Ah, Paki-feedback po sa ating mga viewers. Kumusta po ang ating sound? Kanina po okay naman ang sound. Okay ang audio. Okay, sige po. Kasi data lang po ng cellphone ko ang gamit ko kasi nandito ako ngayon sa Jollibee. Ayan, kumakain po tayo ng Jollibee chicken, ng Chicken Joy. Habang nag-aano po tayo, habang ah, nagpapahinga po dito sa Shell, sa Islex. Ano po? Ah, Hindi pwedeng hindi tayo mag-live ngayon eh. Kaya kahit medyo pagod tayo sa biyahe, 10 hours yung biyahe natin, hindi pwedeng hindi tayo mag-live ngayon kasi ang daming developments eh. Una, ngayong araw nag-file si Mayor Isko, si Yorme Isko at ang kanyang katandem na si Doc Willie Ong. Nag-file sila ngayon. Nag-file sila ng kanilang Certificate of Candidacy. Ah, Ngayon ang tanong naman sa atin, Attorney Enzo, si VP Lenny naman, kailan ba siya magpa-file? Tuloy ba ang pag-file ni VP Lenny bukas? Yan po ang pag-usapan natin. Una muna, dito muna tayo sa pag-file ni Mayor Isko, ni Yorme, no? Ang kantandem niya ay si Doc Willie Ong. Ang sabi sa kanina, sabi ni Yorme Isko, kaya daw ngayon yung napili niyang araw ng pag-file. Dahil ano daw ngayon, feast day ni Saint Francis of Assisi. Alam naman natin si Saint Francis of Assisi, yan daw ay yan po ang patron saint ng mga mahihirap, ano? Ah Gustong patampukin ni Isko Moreno, ni Yorme, na siya ay tumatakbo para sa mga kababayan nating mahihirap. Laging ang pinapatampok niya na siya ay galing sa mahirap, yung mga pinagdaanan niya na mahirap na buhay, ano po, yun yung laging pinapatampok ni Yorme Isko. Kaya bago siya na discover ni Germs Moreno, ni Kuya Germs, siya ay galing sa mahirap, sa Tondo, ano? Yun yung yun yung laging narrative para ipakita na siya ang butuhan, laging pinapatampok niya yung kanyang pinagdaanan na siya ay galing sa hirap, ano? Alam nyo, yung mga galing-galing na yan sa hirap, ano na yan eh, gas-gas na linya na lang ng mga kumakandidato. Ha? Kahit si Pacquiao, ganun din ang paboritong tema niyan eh, na siya'y galing sa hirap, naranasan niya ang magdildil ng asin, naranasan nila ang halos hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw dahil galing sila sa mahirap, mga anak sila ng mahihirap. Alam daw nila ang nararanasan ng mahihirap. Kaya ngayon, asahan nyo dahil eleksyon na naman, ang paborito na namang narrative, ang paborito na namang bukang bibig ng mga politiko, yung salitang kahirapan. Paborito na naman yan na sakyan, ano?
paborito yung sakyan ng mga kandidato. Kaya itong si Isko Moreno, ano, ang pinapatampok niya, siya daw galing sa mahihirap, kaya para daw hindi niya daw matiis ang paghihirap ng ating mga kababayan kasi galing daw siya diyan. Ngayon, kumusta ba itong team up na ito ni Yorme Isko at ni Doc Willie Ong? Alam niyo po nung una, medyo positive pa yung pagtingin ko diyan sa si kay Yorme Isko Moreno. Medyo nung una, 'di ba? Naalala niyo naman, sabi ko, kinakausap pa ni VP Lenny si Yorme Isko, pinipilit ni VP Lenny, sinisikap ni VP Lenny na mag-reach out kay Yorme Isko ng Manila, kay Mayor Isko Moreno, dahil nga ang gusto ni VP Lenny na magsama-sama sila, sila nila Pacquiao. Yun yung sinasabi nating unification, unity ng lahat ng mga pwersang kalaban ni Duterte. Kaya yun sana yung sinisikap ni VP Lenny. At habang kinakausap ni VP Lenny si Isko Moreno, ang advice ko noon sa ating mga viewers, 'di ba? Naalala nyo mga kabunyog, ang sabi ko, wag muna tayong magkomentaryo kay Isko. Kasi habang kinakausap pa ni VP Lenny, kaya lang talagang mainit na yung mga kabunyog natin, mga kababayan natin. Pinapakita na yung mga pictures ni Isko Moreno, nakaganyan, kasama si Duterte, kasama yung mga officials ni Duterte, nakaganyan siya. Kaya marami talaga sa atin, sa oposisyon, hindi talaga makaget over sa record ni Isko Moreno. Gayunpaman, hindi yun yung naging dahilan bakit nagbago ang pagtingin ko kay Isko Moreno. Nung una, sabi ko, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Kasi nandun naman yung pagsisikap ni VP Lenny na kausapin siya, na baka sakali na isipin ni Isko Moreno yung interes ng bayan, na baka maunawaan niya yung sinasabi ni Vice President Lenny, na magpaubaya ng kanilang mga personal na ambisyon, at sa halip, pangibabawin yung interes ng bayan. At ang interes ng bayan ay yung pagkakaisa sana nilang lahat para matalo si Marcos at si Duterte. Pero lumilitaw nung bandang huli, nang ibabaw talaga kay Isko Moreno, ambisyon. Ganon din kay Pacquiao, ambisyon. Pero ang topic natin ngayong gabi, si Isko Moreno. Kasi si Pacquiao na pag-usapan na natin nung nakaraang gabi, nung mag-file siya ng Certificate of Candidacy. Ngayong araw, nag-file si Isko Moreno. So ito yung topic natin. So sabi ko nga sa inyo, mga kabunyog, mga natin, nung una, medyo gusto ko pang bigyan ng benefit of the doubt. Ayaw ko munang i-condemn si Mayor Isko. Gusto ko munang bigyan siya ng benefit of the doubt. Lalo pa, nung una, sinisika pa ni VP Lenny na ma-win over siya, na makumbinsi siya na pumayag na siyang mag-Vice President kay Leni Robredo. Pwede kasing Leni Robredo, Isko Moreno, tapos si Pacquiao naman, tatakbo uling re-election na senador, papamunuan ni Pacquiao yung line-up ng Senado. So, di ba? Napakagandang tandem nun, di ba? O kaya, kung ayaw ni Isko Moreno, pwede namang magre-election lang uli siya ng Manila, pero ipakita niya yung suporta kay VP Lenny kung si Pacquiao man ang magba-Vice President. Kaya nga lang, hindi nag-materialize yun eh. At ang malungkot, ng mga sumunod na araw, nang ini-interview si Isko Moreno, lalo na yung mahabang interview sa kanya ni Pia Ranada, tinanong si Isko Moreno, ano bang masasabi mo? Kung tatakbo si Presidente Duterte na Vice President, at ikaw naman tumatakbo kang Presidente, halimbawa lang, nanalo kang Presidente, at si Presidente Duterte naman, si Rodrigo Duterte naman ang nanalong Vice President. Assuming na gano'n ang mangyari, ang tanong sa kanya, anong gagawin mo? Alam niyo anong sagot ni Isko? Ang sagot ni Isko, okay lang naman sa akin yun. Kaya ko namang makipagtrabaho kay Presidente Duterte kung siya ang maging Vice President at ako naman ang maging President. Pwede ko pa nga siyang bigyan ng cabinet position. At nang tinanong naman siya, ano bang plano mo sa mga pwedeng kaharapin na mga kaso ni Duterte, ni Presidente Duterte? Anong mga plano mo? At anong plano mo doon sa, kung halimbawa, lumabas na yung warrant of arrest ng ICC? Yun, isa na namang hindi maganda
na sagot ang narinig natin kay Isko Moreno. Ang sabi ni Isko Moreno, ah, kailangan daw bigyan ng rule of law, kailangan daw pangibabawin yung rule of law sa kaso ni Duterte. Lahat ng mga karapatan dapat daw ibigay kay Duterte. Alam niyo, wala naman tayong issue doon eh. Tama naman yon. Tama naman yon. Ako pa lawyer. Ay di natural, dapat talaga pangibabawin ang rule of law. Dapat naman talaga bigyan ng yung mga karapatan ay ibigay kay Duterte. Kahit kanino mang akusado. Pero ang gusto nating marinig sa kanya at hindi yun nakuha ni Isko Moreno, anong gagawin mo kay Duterte? Halimbawang may mga kaso sa kanya, yung mga kaso halimbawa ng korupsyon. O ngayon hindi pa siya pwedeng kasuhan kasi may immunity from suit. Ang tanong sa kanya, parang ang tanong ay simple lang. Ang tanong, ano ang stand mo kay Duterte? Ipo-prosecute mo ba siya kung may ipo-prosecute ba siya ng administrasyon mo kung may lumabas na mga isasampang kaso laban sa kanya? Hindi niya yon categorically masagot. Kaya malinaw kaagad, hindi malinaw ang stand niya tungkol kay Duterte. Ang problema kay Isko Moreno, ang stand niya kay Duterte, reconciliatory. Yung yung karaniwang sagot na pagkatapos ng lahat, kalimutan na natin, move on na tayo, reconciliation na. Wala. Madaling sabihin yan, yung mga reconciliation na yan. Yung kalimutan na, panahon na para maghilom ang bayan. Paano naman yung mga naagrabyado? Paano naman yung napakaraming Pilipinong namatay? Paano naman yung mga pagsaid nila ng kaba ng bayan? Ganun na lang ba yun? Na parang move on na tayo, kalimutan na yun? Ganun ba yun? Walang hindi malinaw ang stand ni Isko laban kay Duterte. Ang malinaw, siya, gumigit na, neutral, walang malinaw na tindig. Parang ang mas lumalabas na stand niya kay Duterte, reconciliation, move on, kalimutan na ang lahat, naging divisive yung panahon ni Duterte, nahati ang bansa, na-polarized, o panahon na ngayon na mag-move on. Napaka-playing safe na sagot. Sa isang presidente na wala kang malinaw na policy na sa lahat ng mga nangyaring ito kay Duterte, ang magiging sabihin mo na lang na move on, reconciliation, kalimutan na lang. Nun. Hindi inaasahan yon na dapat na maging sagot niya. Nesundan pa ng isang tanong, anong masasabi mo? Kasi ang ginawa ng mga Marcoses, revise ang history. Nagkakaroon tayo ng historical revisionism. Anong masasabi mo doon? Ang sagot na naman ni Isko Moreno, mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo kung anong sagot niya? Ang sagot niya, baka naman kasi nasusubrahan yung pag-atake natin sa mga Marcos. Baka naman kasi sobra naman yung mga issue natin laban sa ginawa nila. O baka naman mayroon naman silang paliwanag sa mga nangyari nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Dapat siguro, sabi ni Isko Moreno, dapat siguro bigyan din natin sila ng pagkakataong makapagpaliwanag. Wow, matindi, di ba, mga kabunyog? Matindi ang sagot. Matindi ang sagot. Anong nag-reveal doon? Malambot si Isko pagdating kay Marcos at kay Duterte. So, kung ganyan ang magiging presidente, kung ganyan si Isko Moreno, sabi ko, very frustrating. Very frustrating. Ngayon, may isa pang tanong na naman sa kanya. Anong plano mo tungkol sa China? Sabi niya, magkakaroon. Okay ako doon sa joint exploration sa China. Wow, isa na namang nakakarinding sagot, no? Isa na namang nakakarinding sagot, mga kabunyog, di ba? China, okay daw siya sa joint exploration. Ay napakahaba na ng paliwanag niyan ni retired Senior Associate Justice Carpio na hindi dapat yan. Kahit ni dating Solgen Philo Ilbay, ang stand talaga, hindi pwede yung joint exploration. Kasi kapag pumayag ka sa joint exploration sa China, parang kinilala mo na rin na pareho tayong may karapatan dyan sa mga pinag-aagawan na yan na mga dagat at isla at yaman sa West Philippine Sea. Ngayon, mga apat na tanong sa kanya. Alam nyo ano yung pang-apat na tanong? Kay Dilima. Ano bang stand mo kay Dilima? Alam nyo na naman kung anong sagot na naman ni Isko Moreno. Ang sagot na naman ni Isko Moreno,
Ang sagot na naman ni Mayor Isko Moreno, hayaan na ang korte na gumalaw. Hayaan na. Let the court let the courts let the court take its course. Hayaan na daw na gumulong ang korte. Hindi niya raw ito papakialaman. Kasi mayroon daw tayong separation of powers. Hindi raw pwedeng makialam ang executive sa judiciary, sa mga korte. Alam nyo, muli na-reveal na napakababaw ni Isko Moreno. Tama ba yung sinabi niya na walang pakialam ang executive sa judiciary? Kasi ang presidente, executive yan. Ang judiciary naman, korte. Ano? So, hindi ba pwedeng pakialaman ng judiciary ang korte, mga kabunyog? Tama ba yung kanyang, hindi ba pwedeng pakialaman ng executive ang korte? Tama ba yun? No? Presidente daw siya ng Pilipinas, kaya ang executive daw hindi pa din makaalam sa korte. Kaya hayaan na yung korte. Ang korte na ang bahala kay Dilima. Tama ba yon? Alam niyo po, mali. Mali. Bakit? Tama, yung executive walang pakialam sa korte, hindi pwedeng pakialaman based on our principle of separation of powers. Pero saan pwedeng makialam ang presidente? Sa DOJ, Department of Justice. Kasi ang Department of Justice, under yan ng presidente. Ang DOJ Secretary ay miyembro ng gabinete ng presidente. O ngayon, dahil under ng presidente ang DOJ, ang fiscal o ang prosecutor's office, yung mga fiscal na yan, yung mga prosecutor, yung taga-usig, under yan ng DOJ. O yan, ang common kasing pagkaintindi natin, yung mga fiscal na siyang nag-uusig ng kaso, under sa korte, hindi po yan under sa korte, mga kabunyog. Ang fiscals, ang mga prosecutors na siyang nag-uusig ng mga kaso ay under sa DOJ. Under sa DOJ, hindi sa korte. Hindi under sa Korte Suprema. Ang prosecutorial arm ay executive function. Executive po yan, hindi yan judicial. Tandaan nyo po yan. Maraming nagkakamali dyan. Akala nila ang fiscal under ng korte o ng judiciary. Hindi. Ang mga fiscal o ang mga prosecutor under ng DOJ Secretary. Ibig sabihin, kung under ng president ng DOJ ang fiscal, under naman ang DOJ ng presidente, pwedeng sabihan ng presidente ang DOJ Secretary, kung sa tingin mo, Secretary, kung sa tingin mo, DOJ Secretary, talaga namang gawa-gawa lang ang kaso kay Dilima, i-evaluate mo ulit. I-evaluate nyo. Kung sa tingin nyo, wala namang basihan, i-withdraw nyo na. I-atras nyo na yung kaso na yan. So, ibig sabihin, ang DOJ ay pwedeng i-atras yung kaso kay Dilima. Pwedeng orderan ng presidente ang DOJ Secretary na i-review ang kaso ni Dilima. At kapag na-review na ng DOJ, o-orderan ng fiscal na i-atras ang kaso. Walang magagawa dyan ng korte. Kasi wala na. Pag wala nang complainant, ang complainant yan, people of the Philippines. Pag wala nang complainant, paano patutuloy ang kaso? Diba? Yun ang paraan. Hindi naman talaga papakialaman yung korte. Yung DOJ ang yun, di ba? Kaya yan po ang yan po ang tama doon. Kaya mali yung sinasabi ni Isko Moreno, hindi siya pwedeng makialam. Ano ba yan? Kaya na-reveal dito, alam nyo lang kung ano ang common doon sa sagot niya. Yung sa mga tanong na yun sa kanya, tungkol kay Marcos, tungkol kay Duterte, tungkol kay China, tungkol kay Dilima. Ano ang common doon na ugali na gusto niyang i-project ng sarili niya? Gusto niyang i-project ang sarili niya na hindi siya oposisyon, hindi rin siya administrasyon. Kumbaga, hindi siya DDS, hindi siya Duterte, hindi rin siya oposisyon. Neutral siya, nasa gitna. Ang problema, yung mga ganyang stand na nasa gitna, yung neutral na yan, trapo yan. Trapo yan. Ang ibig sabihin yan, wala kang stand. Gumigitna ka. Bakit? Kasi ayaw mong ma-offend yung mga oposisyon, ayaw mo ring ma-offend yung nasa administrasyon. Gusto mong makuha yung nasa gitna. Neutral, kung namamangka ka sa dalawang ilog. Ganyan ang tayo ngayon. Trapong-trapo yung ganyan. Di ba? Healing president daw siya. Sabi ni Rosario Madaran, paano attorney, ang bilyon na ninakaw? Tama yan. Paano ang mga AG Paano ang namatay? Yan ang problema ng healing president. Ang totoo na yun nga yung problema natin kay Cory Aquino nang naging presidente siya ng Pilipinas. Sa totoo lang, ito yung mga DDS ngayon na nakikinig, nanunood. Sasabihin nyo na naman sa akin, dilawan ako. Ako, kung may comment kay Cory Aquino nang naging presidente siya,
Ang problema kay Cory nang naging presidente siya, masyado niyang binigyang diin yung reconciliation. Ha? Kaya sa halip na kasuhan ng mga Marcos ng mga kasong kriminal, hindi kinasuhan. Mayroon ng panahon na revolutionary na yung kanyang government. Dineclare na rin na lang naman ni Cory na revolutionary government niya. Pero anong ginawa ni Cory? Hindi niya ginamit yung kanyang revolutionary powers laban kila Marcos. Pwede niya namang kumpiskahin yung mga nakaw na yaman eh. Hindi. Anong ginawa niya? Dinaan pa sa mga kaso, nag-create pa siya ng Presidential Commission on Good Government. At yung mga abusarong mga opisyal ng militar at pulis, mga PC nung panahon ni Marcos, yung mga pang-aabuso, mga human rights violations, hindi rin yun kinasuhan eh. Kinalimutan na eh. Kinalimutan na. Kaya ang nangyari dito, naging abusado yung mga militar kahit na after ni Cory. Kasi wala naman silang naging pananagutan. Hanggang ngayon ganyan ang ugali ng military. So, ganun din, reconciliation. Pero mas malala pa nga ang kaso ni Duterte sa pinatay, sa ninakaw, mas napakatindi. Tapos ang stand pa ni Isko, reconciliation na naman. Reconciliation. Healing presidency, luma na yan. Ano? Sabi ni Eric Moico, walang gulugod si Isko, hugas kamay. Alam nyo kasi, napakaaga pa, nagpapakatrapo siya. Ang gusto ni Isko Moreno, makuha yung simpatya ng mga Pilipinong ayaw na maki-associate sa DDS, ayaw din maki-associate sa Dilawan. Kumbaga, ayaw ni Isko, kaya nga ang gamit niya puti eh, puti. At ang projection niya sa sarili niya, hindi raw siya maka-administrasyon, hindi rin naman siya oposisyon. Pero yung ganyang postura, hindi pwede yan. Hindi pwedeng gumitna sa mga ginawang kasamaan ni Duterte. Ang kailangan natin isang presidente na lahat ng mga pinagagawa ni Duterte ay dapat usigin siya dyan. At munti-unti, nakita natin na hubaran si Isko. Hindi pa nga nagsisimula, hindi pa nga siya nagpapail ng kandidatura. Hinubad niya na ang kanyang maskara. Kaya mula noon, nakita natin kung hindi tatakbo si BP Leni, talagang napakasama. Wala na talaga tayong opsyon. Si Pacquiao, ganun din. Si Isko Moreno, ganun pala. Nang nangyari yan, kahit nung una nagbubukas tayo, sabi ko nga, binibigyan natin ng benefit of the doubt. Pero nung bandang huli, na-realize natin, wala talaga. Kaya kung hindi tatakbo talaga si BP Leni, mahihirapan tayo. Kasi wala talaga. Mag-Lacson, mag-Pacquiao, Isko, talagang wala eh. Okay lang sana, sa totoo lang, kung hindi tumakbo si BP Leni, tapos maayos naman yung mga stand ni Isko, papaano na natin? Pwede na natin siyang pagbigyan eh. Matalo lang si Marcos at si Duterte. Pero dun sa kanyang mga naging pahayag, wala. Susuportahan ba natin siya kahit ganun yung kanyang mga stand? Pag hindi tumakbo si BP Leni, susuportahan natin siya. Mahirap naman yun. Kaya ang natin dito, ang pag-asa na lang talaga natin si Vice President Leni Robredo. So, ano na ngayon? Ano na ngayon at ito pa, ang mga nakapaligid kay Isko, mga trapo rin. Alam nyo ba bakit malakas ang loob ni Isko na tumakbo, mga kabunyo? Kasi may mga negosyante na magbabankroll ng campaign niya. Yan ang totoo dyan. May mga negosyante na nangako na sa kanya. Mga oligarkiya. Mga oligarkiya. Yung mga malalaking negosyante, yung Binondo Mafia, yung mga Filipino-Chinese, na maraming negosyo dyan sa Manila. Gusto nila, siyempre, malapit na sila kay Isko Moreno. So gusto nila ngayon, pag nanalo si Isko Moreno, magiging may impluwensya sila dito. Imagine niyo ngayon, kung ngayon sa Manila lang sila nagninegosyo, magiging silang makapangyarihan sa negosyo sa Pilipinas. Pag naging presidente si Isko, mapapalitan niya ng Manila Mafia. Yung Davao Mafia ngayon, magiging Manila Mafia. Mga Chinese na naman. Yung mga Chinese na yung mga Chinese na kanegosyo ni Duterte sa Davao, binigyan niya ngayon ng napakalaking papel sa Pilipinas. Si Dennis Uy, si Michael Yang. Pag si Isko naman naging presidente, Manila Mafia naman ang lalabas. At mga inchik na naman yan. Mga inchik na naman. Kaya mahirap. Mga kabunyog, talaga, kay Leni na lang talaga ang ating pag-asa. Ang isa pang negosyanteng sumusuporta kay Isko Moreno, si Enrique Razon. Alam naman natin si Enrique Razon. Yung mga negosyo niya, yung container terminals ng Manila, kanya yan eh.
Kanya yan. At inaasahan na susuportahan din sa huli si Isko Moreno ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation. So mga oligarkiya ang nakapaligid kay Isko Moreno. Sa mga politiko naman, sa mga politiko alam niyo si Isko Moreno, bago yan ngayon ang partido niya Aksyon Demokratiko. Bakit Aksyon Demokratiko? Kasi malinis ang pangalan ng Aksyon Demokratiko. Gusto niyang sakayan yung pangalan ni Raul Roco, ni Pilo Hilbay, ni Vico Soto. Kumbaga gusto niyang i-appreciate yung sarili niya na kapareho siya nila Vico Soto. Kapareho siya ni Raul Roco. Pero ang totoo na, kalilipat niya pa lang naman sa Aksyon Demokratiko. Ang partido talaga ni Isko Moreno, National Unity Party, NUP. Siya ang National External Vice Chairperson ng NUP. Lumipat siya ngayon na lang, nakaraang buwan. 6 years siyang miyembro ng National Unity Party. At ano ba yung National Unity Party? Ang National Unity Party, yung mga lakas noon ni GMA, 'di ba, nung si GMA ang presidente, ang partido niya lakas kampi. Nung matalo si Gibo Teodoro, nung 2010 elections, tinalo ni Pinoy, yung mga lakas in UCD na nanalong kongresista, marami yan. Kapag nagbuo na ng super majority coalition sa House, siyempre ang mangunguna niyan, Liberal Party, kasi panalo si Pinoy, hindi tatanggapin ng Liberal Party yung mga lakas in UCD. Kaya ang ginawa ng lakas in UCD ng mga kongresista, nagpalit ng bihis, nagpalit ng damit, nagbuo sila ng bagong partido. Yan yung National Unity Party. Ang nanguna niyan si Puno, si Congressman Puno ng Antipolo, tao rin niya ni GMA, si Ronaldo Puno. Kaya yung mga National Unity Party na yan, mga GMA yan, mga lakas na nagpalit bihis para sila makapasok sa majority coalition ni Pinoy sa House. Ngayon, iniisip ng mga National Unity Party na si Isko Moreno na nanalong mayor ng Manila ay potensyal na magiging pambato sa pagka-presidente. Kaya recruit nila si Isko. Nagmiyembro naman si Isko. Ang problema, nitong eleksyon na 2022, ang NUP nandun kay Sara Duterte. Kasi hindi sila makahiwalay kasi nandun pa rin ang control ni GMA sa kanila. Ang control kasi ni GMA, lakas sa kayong NUP. Ngayon, anong nangyari sa NUP? Nandun kay Sara. Pero sigurado yan, may usapan yan. Kapag tumatakbo na si Isko, yung mga NUP na yan na nandun kay Sara, magkakalasan yan pag mahina na si Sara, lilipat kay Isko. Kaya mga trapo rin ang nakapalibot kay Isko Moreno, mga kabunyo. Mga trapo. Mga trapo yan. Si Mango Dadato ng Maguindanao, nasa kanya na. Kaya wala tayong maaasahan dito kay Isko Moreno. Dito na lang talaga tayo makakaasa kay BP Leni. Kaya siguro, isa na rin ito sa dahilan bakit si BP Leni ay sa kanyang pagdidesisyon, na-realize ni BP Leni, kawawa ang bansa. Iniisip nung una ni BP Leni, kung hindi man siya tatakbo, susuporta na lang siya kay Isko Moreno or kay Pacquiao. Matalo lang si Marcos at si Duterte. Pero sa panahon na nakikipag-usap siguro siya kay Isko at kay Pacquiao, nakikita ni BP Leni, wala talaga. Pag hindi siya tumakbo, itong dalawang ito, si Isko or Pacquiao, wala rin eh. So, ano pang pag-asa ng bayan? Kaya nung mga nakaraang araw lumabas na si BP Leni ay sabi ni Brother Armin Luestro, tinanggap na ni BP Leni yung nomination. Tinanggap na yung nomination ng isang bayan. Ang tanong na lang, kailan siya mag-a-announce ng pagtanggap na yan at kailan siya pa-file ng Certificate of Candidacy. Ang sabi ni spokesperson Barry Gutierrez ng Office of the Vice President, antay-antay lang. Bago mag-October 8, magpa-file na si BP Leni at mag-a-anunsyo siya. Kung tatakbo man siya, magpa-file na siya bago ang October 8. At mag-a-anunsyo siya kung anong talagang desisyon niya. Malakas ang kutob ko. Nag-post ako kanina, di ba? Nag-post ako. Sabi ko, malakas ang kutob ko. Tatakbo si BP Leni. Ako nararamdaman ko yan. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Malakas ang kutob ko. Ngayon, mga DDS dito, naduda sa sinasabi ko, kung tatakbo si Leni o hindi. Sige, bantayan nyo. Amunin nyo ako. Yung mga DDS at mga Marcos na nagsasabi dito, mali ka, Inso, hindi yan tatakbong manok mo. Hindi yan tatakbo, duwag yan. Sige, pustahan tayo dito, ang mga DDS dito. Mga DDS at mga Marcos na nagsasabing
na nagsasabing hindi tatakbo si VP Leni. Ako, matibay ang kutob ko, tatakbo. Naniniwala ako, tatakbo si VP Leni. Hindi niya tatalikuran ang anong ito, ang hamon na ito. Lalo na ngayon na tulad ng nasabi ko, yung kahit si Isko Moreno, wala tayong maasahan. Kaya naniniwala ako si Leni Robredo dahil alam niyang nakaka-frustrate, ha? Kung hindi siya tatakbo, hindi mo naman pwedeng suportahan si Isko sa ganyan na mga tayo niya. Oh. So anong ni VP Leni? October 5, bukas na yan, Serenato. Malamang hindi pa bukas. Hindi pa yan bukas. Tingin ko hinihintay pa ni VP Leni kung sino ang kanya magiging katandem, running mate. Hindi pa siya yun na yan. Pero sa tingin ko yung kutob ko, desisyonado na siyang tumakbo. Ang nakakaano na lang sa kanya na hindi pa siya makapag-file, hindi niya pa na-firm up kung sino ang kanyang katandem. Yun yung naghahanap pa siya ng kanyang vice presidential running mate. Kaya lang tayo, antabay lang mga kabunyog, mga kababayan. Lalo na ngayon sa mga ito, kung noon parang wala tayong kasiguraduhan kung tatakbo si VP Leni o hindi, ay ngayon pa, na halos sabi ko nga sa inyo, malakas ang kutob ko, tatakbo si VP Leni. Tatakbo. Hintayin natin, mag-a-announce yan si VP Leni. At pag-announce niyan, kasunod na niyan, magpa-file na siya ng kandidatura. Nandito na ako ngayon sa Manila, nagbiyahe ako ngayon. Kaya nga pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-live, na late tayo. Pero maniwala kayo, magtiwala kayo, malakas ang kutob ko, tatakbo si VP Leni, mga kabunyog, mga kababayan. At pag tumakbo si VP Leni, lahat sila, wala na yan. Yung mga sinasabi nilang survey, wala na yan. Yung mga survey nila na yan, wala na yan. Sila Duterte ang may problema ngayon kasi hindi nila magkasundo kung sinong tatakbong presidente. Si Bongbong Marcos ba o si Sara Duterte? Hindi nila pa yan ma-resolve ngayon, mga kabunyog. Mahirap yan ang problema. Hindi sila pwedeng maglaban. Alam nila, pag naglaban ang Sara at Bongbong, talo sila. No? Ang problema, ayaw magpaubaya ni Bongbong Marcos. Siyempre, si Duterte naman, ang gusto ni Duterte, kailangan ang tumakbong presidente, either si Sara or si Bongo. Yan. Kaya lang, maraming mga supporters na Duterte ayaw kay Bongo. O ngayon, linagay na si Bongo sa vice president. Ang kinukumbinsi nila ngayon na si Sara magpresidente. Hindi naman sang-ayon si Sara dyan. Ayaw niya ng Sara Bongo. Pwede pa si Sara Duterte sa Sara Bongbong. Ang problema, si Bongbong naman ayaw mag-vice, gustong magpresidente. Kaya iniisip ni Sara, wag na lang siyang magpresidente, wag na rin mag-vice. yan yung hindi naman yung katanggap-tanggap kay Digong, kay Rodrigo. Kasi paano kung traidorin siya ni Bongbong pag presidente na ito? Kaya alam nyo, bakit natatagalan ng administrasyon mag-file? Kasi marami silang internal na mga contradictions. Ayan. Kaya ang importante dito tayo, malakas na ang tsansang tatakbo si VP Leni, mag-a-announce na siya. Anong petsa na ba ngayon? 4? O malay natin, bukas ng 5 mag-announce, tapos 6 mag-file. O kaya sa 6 mag-announce, sa 5 mag-announce, sa 6 mag-file. Ang importante, malakas na ang ating tsansang tatakbo si VP Leni Robredo. Maghanda na tayo. Kaya kanina ang tanong ko, di ba? Malakas ang kutob ko, tatakbo na si VP Leni. Ano ba kayo? Handa ba talaga kayong samahan siya sa labang ito? Ang daming nag-react, ang daming nagpahayag na handa na sila. Yan yung sinasabi natin. Pag nagdeklara na si VP Leni Robredo, para na yung rumaragas ang baha. Para na yung rumaragas ang baha, hindi yan kayang pigilan. Hindi yan kayang pigilan. Rumaragas ang agos yan ng tubig. Pilit man yung sangkaan ng administrasyon, ang pagtakbo ni VP Leni, kapag nagdeklara na siya, kapag nag-file na siya ng kandidatura, para yang rumaragas ang agos ng tubig. Pilit mang yang harangan, pilit mang yang sangkaan, hindi yan kayang hahanap yan ng daan. Bibiyakin yan, dudurugin yan anuman ang nakaharang. Ganyan kapwersa ang magiging pwersa natin, di ba? Magugulat na lang sila diyan. Ground swelling ang tawag niyan sa English. Mag-i-snowball kasi yung bola na snow galing sa bundok, hindi yan kayang pigilan. Sa atin wala namang snow, sa atin rumaragas ang agos. Hindi yan kayang yun. Kaya
O, sabi ni Sale Astillero, we are here. O, yes, Lenny. Yes, laban tayo, sabi ni Remedios Yudico. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano lang tayo, ano? Ha? Kaya standby tayo, ano? Anumang ang oras, anumang araw, magdideklara na si BP Lenny, magpapile na siya ng kandidatura. Ano? Antabayan natin. Kaya sabi ni Inday Siscon, the last man standing is a woman, our very own Lenny Hirona Robredo. Handang-handa na kami, sabi ni Noel Lopez. Ako po, suggestion ko, uh, sumali na tayo sa mga chapters ng Bunyog para mabilis yung ating coordination. Ano po? Ayan, Lenny for win, sabi ni Arlet Rosales Macien. Agree, sabi ni Yuselin Oriel. Alam nyo, ang sinasabi nila, mahina daw si Lenny kasi walang pera. Ay mahina si Lenny kung walang pera, kung ang mga tao na susuporta sa kanya, pera ang dahilan, kaya susuporta. Yun ang problema. Eh tayo naman sumusuporta kay BP Lenny, hindi dahil sa pera, kundi gusto talaga natin siyang suportahan. Ang may problema, magkakaproblema ng ganyan sa pera, si Sara, si Pacquiao, si Isko, ano, at si Bongbong. Bakit? Ha? Kapag nakita nilang ang laki-laki na ng gastos nila pero humihina na sila, mag-aalangan na silang gumastos ng pera. Yan ang totoo. Kasi yung mga supporters nila, pera ang motivation kaya sinusuportahan sila. Samantalang tayo, hindi pera ang dahilan kaya sumusuporta tayo kay BP Lenny. Ang dahilan kaya tayo sumusuporta dahil ayaw na nating makabalik ang mga Marcos at ayaw na nating magpatuloy ang mga Duterte. Hindi natin kailangan ang pera dyan. Tayo pa nga ang nagagastusan. Tayo pa nga ang tumutulong. So kahit patumagal pa ito ng hanggang Mayo, hanggang sa dulo ng eleksyon, kaya nating ituloy ang laban dahil hindi naman pera ang dahilan kaya tayo sumasama kay BP Lenny Robredo. Laban ito ng bayan. Makinarya, wala daw tayong makinarya. Ang makinarya, ang mga kinarya nila Sara, politiko. Ang makinarya nila Bongbong Marcos, mga politiko. Ang makinarya nila Isko Moreno, nagsasama sa kanya ngayon, mga trapo. Ang makinarya ni Lenny Robredo, tao. Tayong mga karaniwang tao. People's campaign ang gagawin natin. Kaya anong problema natin? May makinarya tayo dahil tayo mismo ang makinarya. May pera tayo kasi tayo mismo ang gagastos para sa kampanya. Di ba? Ganun yun eh. Sino ngayon may problema? Si Pacquiao. Kasi pag nakita ni Pacquiao na ang laki na ng nagagastos niyang pera pero parang lumiliit lalo ang kanyang tsansang manalo, maalangan na siya ng paggastos niya, di ba? Yung mga nagpipinance kay Isko Moreno, sila Rason, yung mga inchik ng yung Binondo Mafia. Kapag nakita nilang humihina na si Isko, nung una lang pala malakas, nung bandang uli humihina na, ano na yan, babawas na ang suporta, ititigil na yan. Di problemado na. Ganon din si Sara. Pag napansin ni Sara Duterte, malaki ng gastos, pero lalo pa yatang humihina sila, papasiguro na sila, wag na natin tong gastusin, sayang na nito. Di ba? Kaya yun ang mangyayari dyan. Nasa atin, pabor sa atin yan. Kasi ang ating kampanya, tao, people's campaign eh. People's campaign. Sabi ni Lino Beruico, ikaw lang ang abogado na wala sa ayos mag-isip. Pawa naman, 5 taon ng bansang Pilipinas sila. Sino bang nito? Matindi ito si Lino Beruico. May denial pa ito. May denial. Mga Marcos loyalist ito o kaya Duterte. Tawa po, tiwala at pag-asa para sa bansa at mamamayan ng kailangan. Yan po, totoo yan. Kaya wag po kayong mag-alala. Sa huli po, mananalo tayo. Matibay ang paniniwala ko. Kung nung panahon ngang hindi pa nagdideklara si BP Lenny, mga kabunyo, di ba? Nung panahon na hindi pa siya nagdideklara, 8% na, sulit na yan. Tapos ngayon na nagdeklara siya, pag nagdeklara na siya, tataas bigla yan. Mukhang magsasara na tong Jollibee dito sa SLEX eh. Mag-aalas 11 na kasi mga kabunyog. Mag-aalas 11 na. Pero bukas na lang tayong umaga, kwentuhan ulit tayo. Kape at kwentuhan sa umaga. Nandito na ako sa Manila. Magigising ako ng maaga bukas. Ituloy natin ang kwentuhan. At lagi kayong nakaantabay kay Attorney Insurrecto.
Nandito na ako sa Manila, aabangan ko ang bawat pangyayari, ha? Babalitaan ko kayo, ha? Basta po, sama-sama tayo. Okay? Okay ba? Ano? O sige. Ano na eh? 10:41 na. 10:41. Ha? Sabi ni Joseph Katuday, wala pang nananalo na nangunguna sa survey. Diyos at bayan, sigaw ng tao, sabi ni Manolito Punanan. Handang-handa na po kami, buong pamilya. Yan ang maganda, di ba? Pero mga kabunyog, mga kababayan, pasensya na. Sabi ko nga, nagbiyahe ako galing ng Bicol. Nandito ako ngayon, kumakain dito sa Ciel, sa Slex. Nagdi-dinner pa lang kami ng driver ko. At kaya lang, ang dami nagtatanong, Attorney Inso, magla-live ka ba? O sabi ko, opo, magla-live ako. Naghahanap lang ako ng mapipwestuhan. O sige po, mga kabunyog, kasi malulobat na rin tong aking laptop eh. Walang saksakan dito eh. O yan po yan Jollibee yan. Jollibee. Nandito ako sa Jollibee. Yan. Magsasara na yata. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong panunood. Ako po naman, ano yan eh, nasa laging umaga, gabi, magkakaroon po tayo ng talakayan. Lalo pa ngayon na napakabilis na mga pangyayari. Alam kong lagi kayong may katanungan. Alam kong lagi kayong gusto nyong malinawan. Sige po, magandang gabi po sa lahat.